Miriam Torres, good evening. Teka lang ha, good evening. Good evening dyan sa Pinas. Okay, good evening, te. Ano ko lang, tanong ko lang pero out sa topic ha. Diba sinasabi natin, inaano natin na pagkasal yung mag-asawa sa pari. Pagkasal yung mag-asawa, andoon yung blessing sa kanila. Saan ba ang binibless ni God? Yung kasal na mag-asawa na sabihin na natin, mula umaga hanggang gabi, kinakain nila ang mura. Ika nga, parating lumilipad ang mga flying saucer nila. Parating nag-aaway, parating, yung ganyan ba, na mag-asawa. Yung kasal ha. Tapos, or yung mag-asawa na sa tingin ng mga tao mag-asawa kasi nagsasama na sila. Hindi sila kasal. Live-in kumbaga, na nagsasama ng matiwasay, nagsasama na andon yung love sa kanila, love, respect, at saka pagtitiwala sa bawat isa. Saan ba ang ginabless doon? Okay, Brother Angel Santos. Kapatid, wala pareho pa unang-una, yung sinasabi mong kasal sa pare, yun ay kasal sa Diyos, no? Ngayon, kung sila ay nag-aaway at nag-aano, hindi po hindi po problema nung ano yun. Bali, sila ay hindi namuhay ayon sa turo ng Diyos. So, ang ibig sabihin nun, hindi kasalanan ng sakramento po yun, ng sacrament of matrimony. Kung ang mag-asawang yan, namuhay ng gano'n, no? Pero yung mismong kasal ay kasal talaga sa Diyos kung ang pag-uusapan ay kasal sa Diyos. Ngayon, pag-uusapan kasal sa Diyos, live-in ba kasal sila? Hindi. Nag-live-in nga wala naman nagbasbas So, yung kahit anong gawin nila po, wala pong basbas ang Diyos kasi maliwanag po sabi ng ating kasulatan sa Biblia. Hindi ko alam, baka hindi mukhang Muslim si ate, no? Nakapang ano. So, hindi po Katoliko po ako, andito lang po ako sa Saudi. Katoliko po ako, andito po ako sa Saudi. Kayo. So, yun po, no, ang tagot doon, no? Ang unang-una, ang sa Diyos ba talaga? Of course, kasi yung sacrament of matrimony initiated by Jesus mismo. Ang sabi niya mismo, maliwanag from the Genesis pa lang, no, hanggang sa aklat ng Mateo na ng New Testament, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng ipaghiwalay. Ang pinagsama ng Diyos, yung letra na pinagsama ng Diyos, no? Ang pinagsama ng Diyos, ibig sabihin, siyempre, ang magsasama ng lingkod ng Diyos. Kaya nga, sino ba magbabind and loose? Mga apostol ang kinausap. Ulitin natin po, sino ba binigyan ng authority to bind and loose? Matthew chapter 18 verse 18, King James Version, Bro Jando. Okay, so atin mo nang buksan ang ating Biblia sa Matthew chapter 18. Yes, verse 18 KJB, no? Okay, 18:18 ng King James Version. Ganito ang sinasabi sa talata. Ayan. Ay, wait lang. Hindi pala yun napindot. Ayan. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. So, sino ba yung kausap niyan po? Mga apostol. Ulitin po natin, sino ba yung mga apostol? Si Apostol Pablo, ano ba tawag sa kanya, no? So, ibig sabihin, tawag din sa kanila yan. Romans chapter 15 verse 16 po, kapatid. Okay. RTPB. Romans chapter 15 verse 16. Tagalog, RTPB. Ito sinasabi sa 15 hanggang 16. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanin kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. So yung mga paring yan, mga lingkod ng Diyos mismo. Diyos na si Jesus ang nagbigay ng authority bago siya umakyat sa langit.
So, kasi aakit na siya. So, kailangan may mag-aalaga sa iglesia. Sino yon? Yung mga pinili po niya, no? Ang mga pinili niya yun, kasi maliwanag naman po. Ang sabi rito, kung ano man pinagsama ng Diyos, Mateo 19 nga bro, Jando, 5 to 6. Mateo 19, 5 to Oo, verse 6. 5 to 6, Tagalog. Okay. Ito sinasabi, at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yun, so sino bang magkakasal at pinagsama ng Diyos na sinasabi? Sino ba yung magbabind and loose? Mga apostol. Ngayong panahon na to, mga pari. Kaya ang dami mo mababasa hanggang sa Book of Revelation. Mga pari lahat po yon, kingdom of priests, lahat hanggang magmula old hanggang new, no? Hanggang sa Book of Revelation. Mga pari, yun pinagsama ng Diyos. Kasi ang tanong nyo, alin ba talaga pinagsama ng Diyos? Yun, yung pong kinasal Hindi sa po, hindi. Ang ano ko po is alin ba talaga po ang sabihin na natin may grasya na dumarating sa kanila yung mga mag-asawang kinasal na parating nagkaaway o yung nagsasama na hindi kasal pero andoon yun sa kanila yung respeto, yung hindi nag-away, yung respeto at saka pagmamahal bawat isa. No? Hindi na sila nag-away ba? Yun yung ano na Brad kasi Angel? di ba? Yes, Oh, Wendell. Okay, yung pagkumpara ni sister na alin ang mas mabuti. Yung hindi ikinasal, pero hindi nag-aaway. Yung oo, ikinasal, yun. pero Yun yung nag-aaway. ano ba? Yun, ikinumpara niya. Walang pagkakaiba yan, kapatid, kung ikumpara natin. Alin po ang mas mabuti? Yung pulisya, pero nagbibinta ng shabu, o rebelde siya, pero hindi nagbibinta ng shabu. Kapwa pa rin illegal, di po ba? Parehong masama. Oh, parehong masama. Okay. Una, sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, ito'y sa patungkol sa pre-love movement. Ano yung pre-love movement? Hindi mag-aasawa. Ang sabi diyan, ang Espiritu ay nagsasabi na sa huling panahon, may mga taong humihiwalay sa pananampalataya at nakikinig sa aral ng demonyo, nagbabawal sa pag-aasawa. Yon ang mga nag-live-in o ikinasal sa mayor o huwes. Ngayon, sasabihin, meron namang mga hindi ikinasal sa pare, pero nagmamahalan. Diyan na papasok ang pahayag ni Saint Padre Pio. Ang pinakadelikado sa buhay ng tao, o mano, yung tao na hindi inaatake ng demonyo. Bakit? Dahil ang demonyo ay hindi aatake sa mga tao na matagal nang nahulog sa kamay ng demonyo. Yon ang sabi ni Saint Padre Pio. Kaya, yung mga live-in, yung mga kasal sa mga sa mayor, sa huwes, na nagmamahala naman. Pero, yon ang katuparan sa unang Timoteo Kapitulo 4 na nakikinig sa masasamang espiritu, nagbabawal sa pag-aasawa. Oh. So, iba ang paraan ng demonyo. Pwede, sige, di ko kayo pakitaan ng demonyo. Di ko kayo atakihin dahil magpatuloy lang kayo. Huwag kayong mag-asawa. Huwag kayong magpakasal. May time naman ako pagkatapos sa buhay na ito. Pero yung kasal sa pare, sigurado talaga na numero 1 atake ng demonyo. Dahil gigibain talaga niya. Tingnan natin ang nangyari nila ni Adan at Eva sa Genesis. Unang mag-asawa. Target talaga ng demonyo. Kaya,
ang simbahan natin nangaral na maliban na ikinasal kayo sa pare, di sapat lang na mamuhay na faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yun po. Bro Wendell, naalala ko kasi yung marami kasi dito sa lugar namin na takot din silang magpakasal kasi daw unang-una marami daw silang mga nakakilala or mga kilala na kinasal nga ng simbahan pero nagkahiwalay din naman. Pero yun ang nakita nila. Yun nakita nila. Pero ang katotohanan din, napakaraming mga ikinasal ng mayor, ikinasal ng huwes na naghiwalay, nag-asawa na rin ng iba, nagkaanak. Ang problema dahil yung unang marriage nila ay legal, di pwede na silang ikasal kahit sa simbahan. May bondage na sila. Maliban lang kung ipawalang bisa yung naunang kasal nila habang buhay pa yung unang asawa nila. Marami yan. No? Marami yan. Yes, dagdag po natin no yung katanungan ng ating kapatid no. So ang tanong niya, ano ba yung para sa Diyos doon? So parehong wala kasi una-una, you live in ang tawag sa catechism diyan ang kasalanan ng mortal sin is fornication. So ang fornication po, tandaan natin no, basahin nga natin bro Jando, English naman tayo, fornicators kasi live-in. Kahit sabihin mong walang away diyan, no, nagsasama ng maganda, live-in pa rin 'yan. Fornicators 'yan. Anong mangyayari sa mga fornicators? 1 Corinthians nga po, chapter 6 verse 9 bro Jando. Surely you know that the wicked will not possess God's kingdom. Do not fool yourselves. People who are immoral, or who worship idols, or are adulterers, or Hindi, yung KJB bro. KJB, okay. So, ito sinasabi sa KJB. Know ye not, the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor Doon lang bro, sa 9 lang po tayo. They cannot inherit the kingdom of God. Hindi mo maliligtas pagka hindi nagsisi yan. Fornicators, yun ang mga live-in kapatid. So ano yung para sa Diyos? Hindi sa Diyos yun. Kahit anong gawin mo magpakabuti sila, nagsasama sila ng sexual na walang nagsisex pa rin yun na hindi kasal sa pare. So mas matindi yun. Hindi naman ang kabuti ang iniisip mong hindi nag-aaway, mabuti na yun. Paano yung kasalanan nilang immoral? Paano yung kasalanan nilang fornicators? Hindi mo ba nakita yon? See? Ang nakikita kasi ng mga tao, limit lang. Yung nakikita mo sa pero yung mga iba pang kasalanan, paano yung fornicators, yung tatalik nila na hindi kasal? Di matindi rin yun. Ngayon, ito naman ang tanong, paano yung mga may basbas sa simbahan, pero salita rito, murahan. Hindi rin maliligtas yun kung hindi magbabago. Bakit? Dito sa Mateo 12 nga bro Jando, 12:36. Okay. 37. Basahin Mateo 12:36 hanggang 37. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. See? Parurusahan ka pa rin. So, ibig sabihin, yung mga mag-asawang nagbumurahan, mga masasama salita, parurusahan din. Alam sa Diyos, wala. So, natanong mo, kaya yung kay Brother Christian, kasi ganito daw sila, ganito. Ang nagtataka naman ako, alam mo pa naman palang masama, bakit mo gagayahin? Di ba, Brother Christian? So, yung tanong ng mga hindi na kami magpapakasal sa pare kasi mga kasal sa pare naghihiwalay din, or hindi na kami magpapakasal kasi naghihiwalay din. Ba't mo gagayahin yung masama?
See, kaya nga lumalawak ang ano meron din akong kaibigan ganun din. Bakit yung gano'n nagsisimba ganito, ganito? Ba't po titingnan yung tao at yung masama niyang ginagawa? Tingnan mo ang Diyos, kung ano yung utos niya sa iyo, ikaliligtas mo. Focus ka kay God, sa utos ni God. Ngayon, yung tanong mo, sister, parehong walang hindi maliligtas yun ayon sa Biblia kundi sila magbabago, kapatid. So parehong wala sa Diyos yung kapatid. Ayun, no? Yung mga nagmumurahan, ayon sa mismo kay sa bibig ni Jesus, parurusahan ka ayon sa iyong salita sa paghukom. Yung naman live-in, fornicators, they cannot inherit the kingdom of God. Pareho yun. Pero the good thing is, may chance po yan hanggat buhay ang tao. You can still repent, no? Come back to God. And then hanggang wakas kung kaya mo, no? And living in the state of grace, tanggalin ang mga mag-asawang nagmumurahan, tanggalin niyo yan, hindi kayo maliligtas diyan. Pag yung mga kasal na hindi kasal, magpakasal kayo sa pare. Yun, parehong maliligtas, kapatid. Okay. Tinanong ko kasi yan sa isang katikista, no? Kasal naman kami, no? Tinanong ko kasi yan sa isang katikista kasi nga, di po ba, marami tayong nakikita ng ganyan na kasal nga sa pari pero parating nag-aaway. Tapos, yun kaya yun natanong ko, saan ba ang mas gina-bless ni God? Yun bang kasal sa pari o yung ng parating nag-aaway o yung yung nagsasama lang na hindi nag-away. Nakapag-isip siya pero hindi niya nasagot. Kaya sabi ko, katikista na kasi yun. Kaya ano lang sa isip ko ngayon, kasi marami ding nagsasabi na mas mabuti pa yung hindi kasal kasi kung magkahiwalay, hiwalay ka agad, walang maraming kuskus balongos. Kadali po, mali yun. Yung salitang mabuti. Bakit? Hindi ka kasal. Wala kang kaharian ng Diyos. You cannot inherit the kingdom of God or the fornicators. Hindi kasal, ang kasalanan, fornication. So anong naging mabuti doon? Impyerno ka. Kumbaga wala sa yung ganun kasi na usapan, no. Yun yung ng kadalasan dito kasi kadalasan dito, di ba? Brother Angel, alam ko ka rin ng OFW ka rin. Pag dito sa gitnang silangan, kadalasan karamihan hiwalay o hindi man hiwalay yung may anak na iniwan. Yun yung mga kababaihan dito kadalasan. So yun yung naano ko na parang masabi ko rin kaya nga yun yung sinasabi nila kasi nga kung magpakasal daw tapos maghiwalay man lang din, gusto mag-asawa ulit o gusto na magpakasal sa iba, kung kasal kayo marami pang kuskus balongos, marami pang gagawin, gasto pa ulit para magpakasal. Pag hindi ka kasal, kung ika nga yun yung test marriage muna, magpakasal kung okay, yun yung ganun ba. Kaya para ding masabi ko sa mga iba dito, kasi sabihin na natin iba-iba din kasi ang isip. Hindi naman kagaya din sa inyo o sa atin na yung sa simbahan. Ang iba din kasi hindi. Yun ang sinasabi ng Katoliko pero hindi. Yun yung lang, seasonal na Katoliko lang. Yun yung kadalasan dito. Yun. Kaya natanong ko yun sa isang katikista. Hindi rin naman nasagot. Kaya tinanong ko dito. Thank you. So, okay na po ba yun? Nasagot po siya. So pareho, no? Halimbawa, yes. So pareho siyang walang mabuti. Kasi parehong delikado ang kaligtasan ng kaluluwa. Parehong walang mabuti. Wala namang pinakamabuti kundi sumunod sa turo ng simbahan at ng Biblia, kapatid. Doon lang po tayo mag-focus. Kasi pag tao at tiningnan natin, tandaan po natin, hindi yung katwiran ng tao ang magliligtas sa iyo sa kaluluwa mo. Hindi yung ginagawa nila. Tingnan mo ang magliligtas sa iyo, turo ng simbahan at ng Biblia. Focus lang tayo doon kasi nangyari sa tao. Ang daming nakikita ng kahit ayaw ko na magsimba kasi sila ganito, hindi makapag-focus kay God. So ang mangyayari talagang maano lahat, may delikado tayo doon.
focus kay God, turo ng church, at turo ng Biblia po. Yun po yung solution natin, kapatid. Yung sa tanong nyo, walang parehong mabuti doon. Delikado kaligtasan pareho po. Okay po, thank you po. Next ko na tanong, tatalan ako ha. Kasi kami magkapatid, lumaki na may habak. Na ano ko kasi may habak. Hindi ko alam kung kilala o na alala din to ni brother. Taga-Aloran kasi ang parents ko. Ang alam ko galing kay Danoy, Papa Danoy ang tawag namin noon. Ang habak. Di po ba bawal? Bawal po yun, di ba? Pero hindi ko rin alam kung paano yun nawala sa akin. Basta yun yung naano na lang. Tapos, ang alam ko rin, ang father ko, may alam siya sa mga ganyan. Pero hindi ko alam kung ano eksakto niya na alam. Na kung ano, kasi hindi ko naman nakikita na nang gagamot siya. Hindi ko naman siya nakikita na ano. Pero maraming kwento na sinasabi niya noon. Na marami siyang nakikita ng yung mga hayop na hindi kadalas, kumbaga, bihira, hindi natin makikita sa mata natin na mata na normal na mata. Yun yung mga kwento niya noon. Tapos, nung nilibing ang tatay ko, may narinig ko din na sinabi ng tatay ko noon na kaya niyang manakit ng tao. Kaya niyang manakit ng tao pero hindi niya ginagawa kasi ayaw niyang makapanakit. Na hindi alam ng tao na sinasaktan na siya ha. Pero ayaw niyang gawin kasi ayaw niyang makapanakit. Yun yung yun yung naririnig ko sa tatay ko noon. Nung namatay ang tatay ko, nung galing kami nilibing na siya. Pag-uwi namin sa bahay, nakita ko hindi ko alam kung yun ba yung libreta na sinasabi kasi ang alam ko libreta itim pero kulay dark blue yun. Nakita ko sa kwarto niya. Hindi ko rin alam kung bakit ko nakita yun kasi Tapos binuklat ko kasi binasa ko, hindi ko maintindihan kasi Latin. And then binalik ko. Kumbaga sinabi ko sa isip ko, Tay, bakit ako ang pinakita mo? Hindi, kung ako man ang bigyan mo nito, hindi ko kakayanin to. Alam ko kung gaano ako kahina. Hindi ko kayanin to. So binalik ko sa nilagyan, tapos pagka kinabukasan, tinanong ko ang nanay ko kung nakita nila yun na libro. Hindi daw nila nakita. Mga kapatid ko lang, yun yung hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Tapos, kasi ako, kahit nung, kumbaga, may pagkakataon na managinip ako ng, kagaya niyan, managinip ako ng tao o lugar. Hindi, yung tao na yun na hindi ko kakilala personally. Pag mapaniginipan ko yun, may hindi man kaagad-agad, abutan ng ilang buwan, makilala ko siya, ma-meet ko siya. Sa lugar man, ma-picture out sa panaginip ko ba daw, tapos mapuntahan ko. Hindi naman kaagad-agad pero may pagkakataon na mapuntahan ko. Ko na parang familiar ko to na lugar. Maisip ko na, ay napanaginipan ko to ilang beses na, kagaya sa tao. And then, yung kagaya din ng maginip ako na mabunot ang ngipin ko. Hello? Nawala? Ma'am Miriam? Nawala ang kanyang signal.
Okay, 'no? Ma'am Miriam, andiyan ka pa? Wala? Oo, meron na. Meron. Nawala ako? Oh, sige, sige, continue natin. Oh, biglang tumigil. Sige, continue. Meron na. Ay, mahina mo eh. Tapos, mahina ang signal, malakas kasi ang ano dito ngayon. May sunstorm, init pero may sunstorm. Managinip ako ng ahas, ganun ang nangyari. Kung hindi problema, may nag-trydor o yun yung ganyan ba. And then may time din na naginip ako ng nasa sakyanan pandagat ako. Parang ay nawala ang signal. Pero malabo ang dagat na anuhan ko. Parang na anuhan namin, malabo. Dito ako noon sa Saudi nung time din na yon. Pag uwi ko may problema na hindi naman sa kumbaga apektado ang ano. Kaya bumalik din ako noon. Apektado ang financial din namin noon. Kaya bumalik ako kagad. Tapos may pagkakataon din na naginip ako na nasa school. And then nung panaginip na nag-bar down ang school. Ang inano ko, ang hinanap ko, ang naano sa bunganga ko is ang panganay ko na anak. Inisip ko ano kaya ang kahulugan noon. Kasi nung time na yun, andito pa ako sa Saudi doon. Hindi pa ako nakauwi. Nung umuwi ako, pabalik na ako dito, na-stop ang panganay ko sa eskwela. Sabi ko, ayun siguro pala ang kahulugan. Kasi siya ang hinanap ko, siya lang naman ang nag-stop. Pero na lang din naman kasi andon pa rin sa eskwelahan, nakaupo lang din siya. Wala din namang masamang nangyari kasi nag-bar down nga, di ba, ang school ng panaginip ko. Pero walang nasaktan ba. Yun lang yun. May panaginip ako na kaya kong bigyan, maanuhan ng kahulugan. Meron ding hindi. May pagkakataon na kagaya nun, hindi ko kaagad-agad na maintindihan. Meron din naman maintindihan ko kaagad. Bukas po ba ang third eye ko? Okay, Brother Wendell. Bukas ba daw ang third eye niya? Una, di pa natin diagnose talaga kung bukas ba yung third eye o psychic ability niya. Pero yung sinabi niya na ano ang kahulugan ng panaginip, bawal din sa atin na mag-interpret ng kahulugan dahil yung occultism na. Ikatlo, yung mga pangyayari sa kanyang buhay, may kaugnayan talaga yan sa mga habak noon, yung mga ninuno na manggagamot, meron talagang kaugnayan yan. Isa sa mga epekto sa pagsangguni ng mga ganyan, lalo na pag may tinatawag na intergenerational spirits na umaatake, target talaga. Una, kahirapan, financial, health, at relasyon. So, isa yan sa mga target, no? So, kailangan na isagawa talaga yung prayer, healing of family, family tree, rosary together with the family. At kailangan yung tatlo, proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace para maputol yung curses, generational curses dahil sa mga ninuno na sumasangguni sa occultismo. Yun, Roger, no? Okay. Ma'am Miriam, okay na ba yan? May isa akong katanungan. Tatalon din naman ako. Yung kaibigan ko, kagaya niyan, may ginawa siyang, alam natin na mortal sin.
Kasi nung una po kasing alis sa accommodation is may kaibigan sa accommodation, may naging kaibigan ako. Galing kaming Jensan, papuntang Maynila is ano pa, sabihin na natin may monthly period pa siya. So ang alam namin, may monthly period siya, hindi siya buntis. Tapos nung dumating siya sa Maynila, nung medical na kami, hindi naman niya sinabi na anuhan siya ng buntis. Marami siyang iniinom. Marami, di ba, sa Quiapo at saka sa Baclaran, may maraming nagbebenta ng papariklam. Umiinom na siya ng ganon. Bumibili siya, umiinom siya ng ganyan. And then, nung time na yun, hindi ako parati sa accommodation, pumupunta ako sa kamag-anak. And then, nung umuwi ako, nag-bleeding na siya. Tapos nalaman ko na nag-take na talaga siya ng Cytotic. Hindi ko and then hindi na tumitigil ang bleeding niya. Pag pumunta kasi ako sa Baclaran to magsimba. And then pagka sumama siya, hindi ko naman alam kung ano ang unang intention niya. Pero nung nalaman ko na may kinausap siya na matanda, hindi ko rin naman alam na ang una, akala ko is kamag-anak lang din niya. So ang tanong mo, te? Tapos sinama kasi niya ako sa bahay ng matanda na hinilot siya parang matanggal tuluyan ang bata sa tiyan niya. Yun na yun, kumbaga, abortion. Ang kasalanan ba niya na mortal sin? Kasi andoon din ako, nakita ko rin. Kumbaga, di po ba, mortal sin din po ba ang kasalanan ko noon? Brother Angel. Naku, so bali, alam niyo po ba na sige, basahin natin Santiago 4:17 uli, bro Jando. Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Napakalinaw po ng niyo diyan. Napakalinaw ng sinabi niyo na alam mo, no? Na yun nga, na magpapa-abort pala siya, di mo sinabi. Hindi po. Kasi ang alam ko is nag-bleeding na siya. Tapos ang alam ko nga lang is magsimyon niya simbahan. Tapos may kausap lang siya. Hindi ko naman alam kung anong pinag-usapan. And then sinama ko sa bahay. Nakita ko na lang na humiga siya. Tapos yun na yun, hinilot. So nung time na yun, hindi ako nakapag-react. Ika nga, nagulat din ako. So, pero nung pagkatapos, nung pauwi na kami, sinabi ko na, tinanong ko talaga siya kung buntis ba talaga siya. Kasi nga, nagdi-deny din kasi siya. Tapos, noon niya sinabi na, oo, buntis daw siya. Sabi ko, bakit mo pinalaglag? Bakit hindi ka na lang umuwi? Parang, hindi natutuloy mag-aalis. Sa sunod na lang. Tapos sabi niya, ano na daw, kumbaga, family problem, kumbaga yun yung ko. Kaya tinanong ko kung kasalanan, kumbaga mortal sin din ba yun nung time na yun, kasi hindi ko naman din alam. Yun, alam ko lang na mortal sin yung pagpalaglag. So, kaya tinanong ko, kasi kagaya nung sa atin, di ba, kung makakita ka ng krimen, tapos hindi mo sinabi, may ka rin, parang na ka rin nakasabwat. Kaya inano ko rin na kasalanan, pareho ba kaming mortal sin noon? Pareho ng mga yun yung ganon. Kaya, pero kung yung sabi niyo wala naman kayong kasalanan, kasi bago mag-mortal sin, kailangan mayroon kayong full knowledge, no? So kung hindi niyo naman alam, no fault on your own. So, sa simbahan kasi may ganun na mga pangyayari, no fault on your own kung hindi mo alam, hindi mo naman sinasadya at bigla ka. So wala po kayong kasalanan doon, kapatid. Hindi naman kayo nagpa-abort, tapos hindi niyo naman pala alam na magpapa-abort siya.
So wala kayong ano doon. Ang magiging problema nga doon kung alam niyo at hindi niyo sinabi. Ngayon, ang turo ng Biblia, no, sa simbahan, pag alam mo, sabihin mo. Kaya nga sa simbahan, 'di ba, sa simbahan lagi tayong nagdadasal muna ng penitential act, pinagsisisihan ang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa at sa aming pagkukulang. So yung pagkukulang na yun, ang laking impact nun, sin of omission. Kaso yung sabi nyo nga na hindi nyo naman po hindi nyo naman po alam na yung ganun gagawin at nabigla kayo, no? Pero yung tandaan po natin, lahat na nakikinig ngayon, kung alam nyo na yun ang mangyari, may pananagutan kayo, no? Pero kung talagang sabi nyo, hindi nyo naman alam, no fault on your own, wala kayong full knowledge doon. Ang maging problema doon, yung nagpalaglag kapatid. Naku, that's a grave sin. So pag yun nakamatayan niya sa Catechism 1035, immediately she will go to hell kung hindi niya ma-confess talaga yun. Actually ngayon, yung sa abortion, sa mga nakikinig ngayon, yung mga nagpa-abort, dati sa obispo lang po yan inaano kasi mabigat na kasalanan niya. Biro mo, papatayin mo walang kamuwang-muwang na anak mo pa, no? Yung iba nga gusto magkaanak, hindi magkaanak, no? So anak mo pa, pina-abort mo, tao na yon. Tandaan po natin, as soon as sa tiyan pa lang, tao na yan, no? Even how many days, tao na yan sa tiyan. So kahit days lang kapatid, no? So sabi ng simbahan, pinag-aralan ko yan, consider na tao, even how many minutes pa lang yung nabuo, tao na po yun. So pina-abort mo ilang days, that's crime. That's a crime. Wag kang papatay, thou shall not kill, no? So ngayon yun. Yun po yung ano yun, no? Yung sana kung makausap niyo siya, mag-confess siya. Delikado. Wala na akong contact. Wala na akong contact sa kanya kasi Okay. wala na akong contact sa kanya. Ang ano ko lang, yung part nyo, don't worry, pero mas maganda ikumpisa yun alam, no fault on your own kapatid, don't worry. Pero mas maganda kung may hindi kasi hindi ba sabi ko nagbe-bleeding na pala siya kasi nga para may kumbaga umiinom na siya. Hindi naman kasi ako parati sa accommodation nung time na yon na may bumibili na pala siya ng pamparigla. So, kumbaga bleeding na siya. Nung akala ko menstruation niya, akala ko monthly period niya, yun nung hindi rin naman kahit yung mga kasama namin nabigla din. Kumbaga ang lang yata, ang nakaalam talaga yung nagbabantay sa amin sa accommodation, yung nagbabantay na taga-office, tapos siya, hindi niya sinabi sa mga kasamahan din namin. Kasi nung pagdating namin, galing na nagpahilot siya, no, nabigla din yung mga kasamahan ko, kagaya ko na nabigla. Tapos sinabi ko na, mali yun. Tapos sabi niya, ay parati naman akong kung madidelay daw siya ng kahit 2 weeks, nag-umiinom na daw siya ng pamparigla. Sabi ko, hala, mali naman yun yung inaano ko sa kanya. Tapos, marami kasi siyang alibay o marami siyang binibigay na dahilan. Kaya hindi na rin ako namimilit sa kanya. Kasi ang hirap naman ng tao na pag mo, na ikaw pa ang magiging masama sa paningin niya. Kumbaga ganun ba, na marami siyang dahilan. Kaya daw ginagawa niya. Yun yung ano ko. Brother Angel. Yun. Kaya yun yung inano ko na mortal sin ba din yun para sa akin. Brother Angel, sagutin mo, Brother Angel. Yun nga po kapatid, no? Basta clear conscience mo na hindi mo hindi mo naman alam na gagawin niya yan, nabigla ka, wala ka naman pong hindi mo naman pala alam. So no fault on your own, pero mas maganda, sabi ko nga, kung may chance ka makapagsimba, isama mo na rin sa kumpisalyo, no, for general confession. Pag-uwi ko pa, Brother Angel, no, pag-uwi ko pa by June. Kaya pa, sana dito ako sa Saudi. Kahit online mass lang po, kapatid. May online mass para sa mga OFW. Gaano ako ng online mass kahit nga, kumbaga, may time kasi na, na talaga. Nagpapahinga kasi ako dito is around 3 o'clock or 4 o'clock na ng madaling araw dito.
Even Okay. even ganyan, kaya may time talaga inaantok na ako, mag-ano pa ako ng rosary. Kung hindi ako mag-mass, mag-rosary. Yun yung ano ko na ginagawa ko ngayon. Yan yung ano ko. Kasi kahit bawal dito, may dala-dala ako na rosary. At saka ng guide. Pero yung guide ko is sinauna, kaya gaano lang ako sa YouTube din ng rosary.